Ang Department of Finance sa pangunguna ni Secretary Ralph Recto ay nagsabing ang 17 trilyong utang ng Pilipinas ay napunta raw sa mga proyekto tulad ng mga tulay, kalsada, paliparan, daungan at irigasyon. Ngunit sa isang pagdinig sa Senado, kinuwestiyon ni Senator Bongo kung bakit kinuha ng DOF ang pondo ng PhilHealth. Sa halip na ipaliwanag ng maayos, nagpakita ng galit si Secretary Recto at sinabing, Totally, ang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo kaming utusan. Parang ipinapahiwatig niya na hindi siya accountable sa taong bayan at na ang pera ng gobyerno ay parang kanya. Si Recto ay kaalyado ni Pangulong Marcos at ni Speaker Romualdez, ang mga taong may kontrol sa pondo ng bansa. Dahil dito, tila itinuturing nila na kanila ang kaban ng bayan at lumaki ang kanilang ulo, dala ng kapangyarihan at ng kanilang pamilyang matagal nang nakikinabang sa politika. Taon-taon, ayon sa datos, nangungutang ang Pilipinas ng halos 2 trilyon sa pamumuno ng administrasyong ito. Mula sa 13 trilyon, inaasahang aabot sa 18 trilyon ang kabuuang utang pagkatapos ng 2025. Ngunit ang masaklap, hindi nakikita ng taumbayan ang mga sinasabing proyekto. Marami sa mga ito ay ghost projects lamang at napupunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal. Sa nakalipas na 3 linggo, nabawasan ng 1.7 trilyon ang halaga ng stock market ng bansa, isang pagbagsak na 100 beses na mas malaki kaysa sa 125 milyon na isyong ibinabato nila kay VP Sara. Kung magpapatuloy ang ganitong kalakaran, maaaring tuluyang bumagsak ang ekonomiya. Pumasok ang Pilipinas sa recession at maubusan ng pondo ang gobyerno hanggang sa hindi na nito kayang pasahurin ang mga empleyado at maging ang militar. Ang tanong ngayon, kung ganito nakalalim ang problema, hanggang kailan matitiis ng sambayanan ang ganitong uri ng pamumuno?